Bantay sarado ng nasa 25 barko ng China ang Baho de Masinloc sa West Philippine Sea ayon sa monitoring ng Philippine Coast Guard at isang maritime security expert. Ang isa sa mga barkong yan ni-radio challenge ang PCG aircraft na nagpatrol sa lugar kahapon. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Continuous challenge sila. Hindi lang galing sa China Coast Guard ang natanggap naming radio challenge, kundi galing na sa mismong barkong pandigma ng China habang papalapit kami sa Scarborough Shoal. This is Chinese Navy warship 556 Navy warship approaching to the China's territorial airspace. Southern course and keep away to avoid missile. Pero hindi nagpatinag ang kasama naming mga piloto. This Philippine Coast Guard being an islander, you do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. Ang misyon ng Philippine Coast Guard ang magpatrolya sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Hindi pa man kami nakalalapit doon, nagpakita na ng puwersa ang China. May nakita na kami rito mga barko ng China Coast Guard, pero meron din kaming nakitang mga barkong pandigma ng China na nakadeploy dito. Sa atin naman sa Pilipinas, meron tayong barko ng Philippine Coast Guard na nandito. Maya-maya pa, may lumilipad na ring chopper mula sa panig ng China. May chopper, sir. May chopper na lumilipad dito. Mukhang galing doon sa barkong pandigma ng China. Ang mga tagpong ito nangyari 100 nautical miles o 180 kilometers mula sa coastline ng Iba, Zambales. 50 nautical miles pa ang layo bago marating ang Baho de Masinloc. Kaya nagtataka ang aming mga piloto. Anong mayroon sa Baho de Masinloc at malayo palang gwardyado na ito ng husto ng China? Para malaman, lumipad kami sa bukana ng Masinloc. Wala naman kaming nakitang kakaibang aktibidad pero may isang Chinese maritime militia vessel ang nakapwesto sa bukana. Makikita rin yan sa satellite image na ito ng maritime security expert na si Ray Powell. Isang barko sa bukana ng Masinloc habang sandamakmak na barko ng China ang nakapaligid dito. Mula himpapawid, nakita namin ang 2 barkong pandigma ng China, 2 Chinese Coast Guard ships at 2 Chinese militia vessel. Ayon sa Philippine Coast Guard, umaabot na sa 25 ang mga barko ng China sa Masinloc. Ang Pilipinas naman may 2 Coast Guard ships, isang fish carrier at 30 bangka ng mga mangingisdang Pinoy. Concerning in a way na if we're going to look at the Filipino fishermen being harassed ng mga Chinese maritime forces na to dahil ma-prevent nila ang ating mga kababayang mga isda to move forward towards Baho de Masinloc. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi tayo pasisiil. Ito ang mensahe ng Department of National Defense sa Philippine Coast Guard na muling naharas ng China malapit sa Baho de Masinloc kahapon. Kinondera ng DND ang anilay napakasama at walang saysay na ginawa ng China. Nagkabanggaan noon ang Coast Guard at Navy ships ng China sa gitna ng mabilis na paghabol ng BRP Suluan. Nagbukas din ng water cannon ng China Coast Guard vessel na naiwasan ng BRP Suluan. Giit ni Defense Secretary Gibo Teodoro, hindi naghahanap ng gulo ang Pilipinas pero kailangan gawin ang nararapat para protektahan ang ating sovereignty. Kinunda na rin ng grupong atin ito ang harassment ng China. Meron ding pa-online rap contest ang atin ito na layong itaas ang awareness sa mga issue sa West Philippine Sea. Sabi ng koalisyon, ang pagtatanggol sa ating karapatan ay pwede ring ipahayag gamit ang musika at art. Kaugnay sa nangyaring panibagong tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa Baho de Masinloc, kausapin natin si Maritime Law Expert Professor J. Batong Bakal. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang umaga, Rafi, at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig. Opo, sa palagay niyo po ba mayroong magiging implikasyon yung nangyaring bangga ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy sa kakahabol sa barko ng Pilipinas? Well, siyempre po, malaki po yung implikasyon yan dahil nakita natin na talagang parang sinadya ng PLA Navy sana na sagasaan, banggain at sagasaan yung ating Coast Guard vessel. Yun nga lang, ang nangyari ay yung sarili nilang Coast Guard vessel ang nadisgrasya tuloy.
Base po sa nandun po ako kahapon at talagang kitang-kita namin na kung tinamaan yung aming barko, ang sabi rin ng crew nitong barko, posibleng lumubog po kami. Ganun kalaki yung epekto kasi napakalaki nitong barko ng PLA Navy. Alam po ba ng China Navy yung implikasyon nito kapag may namatay na mga Pilipino dun sa insidenteng yon? Well, tama ka, no? Kung sakaling ang nasagasaan yung barko, ay palagay ko ay mahahati pa nga yun, no? At siguradong lulubog sa laki ng kanilang destroyer. Sa tingin ko, alam naman siguro nila yung implikasyon na yon, no? Kaya nga ang thinking ko, parang talagang deliberate na aggression yung ginagawa nila. Parang takutin tayo at siguro ang plano nila ay gawing sample yung ating mga kababayan doon sa BRP Siluan kung sakali. At sabi po ng China, Pilipinas pa rin daw yung nagsimula ng tensyon sa West Philippine Sea. Reaction niyo po riyan? Well, nakakatawa naman yon, pero again, parang iwas pusoy sila kung sino pa yung binibiktima, yun pang sinisisi, no? Malinaw naman, no, na ang pangyayari ay hindi pa man lang yata nakaabot sa Scarborough, no? At saka itong China ang nag-deploy ng napakaraming Navy and Coast Guard vessels para i-confront itong nag-iisa nating Coast Guard vessel. Malinaw naman dito kung sino gumagawa ng gulo, sinong mas malayo sa kaninong lugar, no? Sila to, no? Halos 1,000 kilometro lagpas na siguro silang malayo sa kanilang lugar, no? Tapos sila tong nangaharang at nag-attempt na managasa ng ating mga barko. So hindi talaga kapanipaniwala yung sinasabi nila na tayo ang gumagawa ng gulo. Malinaw na talagang sila, no, ang may kasalanan dito. Normal pa po ba na may deployment ng PLA Navy doon sa lugar at sila na mismo yung humaharang? Second incident pa lamang daw ito ayon sa PCG na mismong PLA Navy na yung humaharang sa mga Coast Guard ships ng Pilipinas. Well, ito nga ay parang bagong development. Titignan natin kung magiging regular at permanent yan, no? Yung presence ng PLA Navy. Dati hindi naman sila nakikisawsaw dyan sa mga maniobra laban sa Philippine Coast Guard, no? Pero ito nga yung first na nakita natin na disaster pa ang nangyari, no, para sa kanila nung nakailam ang PLA Navy. Kung may nangyari po doon sa barko ng Pilipinas at may na-injure, ano po magiging implikasyon nito overall dyan sa issue sa West Philippine Sea? Well, I think malinaw na tinetesting nila yung sinabi ni President Marcos kung maalala ninyo na pag may namatayan, no, pag tayo namatayan diyan, no, ay ma-activate yung ating Mutual Defense Treaty. No, isa 'yon sa mga malamang tinitingnan nila kung totoo nga, no, tinetesting nila. Pero pangalawa pa, siguro ang mas malaki pang intention nila ay talagang takutin tayo, no, dahil nga kung sakaling may napatay silang mga Pilipino, sa tingin nila ay aatras tayo at hindi na tayo lalapit diyan, no. So yun siguro nakikita natin in any case, no, nagiging agresibo talaga ang China, no, talagang gumagamit ng dahas at mayroon ngang intensyon, no, talaga na tayo bigyan ng kapahamakan dito sa Baho de Masinloc. Satisfied naman po kayo sa ginagawa ngayon ng gobyerno ng Pilipinas at ng PCG o meron pang kailangan gawin patungkol dito sa issue sa West Philippine Sea? Well, so far naman satisfied po tayo, no, na tama naman yung ginagawa natin na ina-assert lang natin yung ating karapatan. Mapayapa naman yung ginagawa natin, no? Hindi tayo nang babangga, hindi tayo nagbabanta sa pamagitan ng mga kanyon o mga water cannon at iba pang paraan, no? So tama lang po 'yon. Yung sa latest lang na pangyayari dahil nakita nga natin na nagiging agresibo na, no? At mukhang may tangka talaga ang China na makapatay siguro at makapagpalubog ng mga barko natin. Bilang sample, bilang halimbawa, no? Ito siguro dapat natin ngayong pag-isipan at paghandaan, no? At isipin ano magiging hakbang natin dahil dito nga sa pangyayari na ito. Kapansin-pansin din po na hindi na-mention itong banggaan ng kanilang dalawang barko sa kanilang mga press statements. I might be wrong, pero doon sa initially wala pong naging statement yung China tungkol sa banggaan ng kanilang dalawang barko. Sa tingin niyo po ba mas magiging agresibo pa sila dahil sa nangyaring ito? Maaari, no? Maaari silang maging mas agresibo kahit nakita nila yung kapahamakan na dinulot nila sa sarili nila, no? Yung ginagawa nilang nagpapalabas sila ngayon ng mga censored na videos at saka mga
pictures na parang kumbaga manipulated ang presentation, no? Parang ano yan parang expected natin yan, no? Dahil sila nga tong lagi nagsasabi tayo daw ang gumagawa ng gulo. Pero isa rin yan sigurong senyales, no, na hindi sila aatras sa ngayon doon sa kanilang mga ginagawa at baka mag-imbento pa ng ibang dahilan para maging mas agresibo. Para lang may konteksto po, hindi lang Pilipinas yung ganitong nakaka-encounter ng PLA Navy at China Coast Guard. I understand sa Argentina may mga ganito rin pong insidente. Ano yung magiging action dito ng China kapag lahat ng mga katunggalin nilang mga bansa ay magiging ganito yung reaction sa kanila? Talagang lalabanan sila dun sa mga encounters nila at sea. Well, siyempre sila yung mahihirapan, no? Again, sila yung mismo nagdudulot ng kapahamakan sa sarili nilang mga polisiya, no? Sa sarili nilang image, no? Kaya nga siguro mag-aarangkada yung kanilang propaganda machinery para palabasin na naman na tayo na naman may kasalanan dito. Pero tayo dapat, mga Pilipino dito at sa buong mundo, dapat ay patuloy nating ipakita na kung sino talaga may kasalanan dyan, no? At i-spread talaga natin itong mga video na ito para ang mga tao mismo ay makakita nila sarili lang mata kung anong nangyari at hindi mapalabas na tayo na naman may kasalanan, no? At para maging klaro kung sino ang agresibo dito at sinong dapat mag-back down sa kanilang mga ginagawa. Panghuli lang po at very quickly, yung ang sinasabi kasi audience, local audience, yung gustong ma-please nitong China dahil yung buong mundo naman ay alam na kung ano talaga yung narrative dyan sa West Philippine Sea. Ganito rin po ba ang inyong pakiwari? Tingin ko ganun din, no? Dahil ang Communist Party, syempre, worried yan na kung sila makita sila ng mga tao nila na ayan, palpak naman, no? Ang operation. So, syempre, kinakabahan yan na baka maging masama ang backlash ng kanilang publiko. Pero tayo nga, dapat ipakita rin natin to sa buong mundo, no? At unahan din natin sila, no, sa pagpapakita at pagpaliwanag kung ano talagang nangyari dyan sa lugar na yan para hindi naman tayo nga ma-pressure, no? At hindi tayo sumuko dun sa kanilang pag-aangkin at pananakop sa ating mga katubigan. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Welcome, Rafi, at magandang umaga uli sa lahat. Maritime Law Expert Professor J. Batong Bakal. Mainit na balita. Isinailalim na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Batanes dahil sa Typhoon Goryo. Sa loob ng susunod na 1.5 araw, asahan sa nasabing probinsya ang malalakas na ulan na may pagbugso ng hangin. Base sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa, namataan ng bagyo 560 kilometers silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na aabot sa 120 kilometers per hour. Malinis na ang bukana ng ilang istasyon ng tren matapos masita ng Department of Transportation ang mga illegal vendor kahapon. Kasabay naman ang pagsisimula ng konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project, ilang tindahan din ang kailangan tanggalin. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, Sandra, magsisimula na ngayong araw ang konstruksyon ng bahagi ng North-South Commuter Railway Project o NSCR mula sa mga panulukan ng Solis hanggang Blumentritt sa Maynila. Ito ay matapos ang 2 taong pagkakatala ng segment na ito dahil sa mga right-of-way issues. Pero nasolusyonan na yan ng DOTR kasama ng lokal na pamahalaan ng Maynila at kanina nga in-inspeksyon ni Manila City Mayor Isko Moreno at Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang tatayuan ng elevated na segment ng NSCR bilang paghahanda sa konstruksyon nito. Ayon sa DOTR, meron na lamang silang 17 or 17 na tindahan na kailangan tanggalin at pababayaran ng tinatayang tig 100,000 pesos. Wala naman pagtutol yung mga tindahan na nakausap natin dahil noong 2019 pa raw naman sila sinabihan na ng kagawaran. Iniba na rin ang disenyo sa segment na ito para hindi na tumama at ibain ang ilang kabahayan sa gilid ito. Palalakihin din ang creek para iwas baha kung umuulan. Ang pagkakaantala ay dahil sa mga pagbabayad o sa issue ng mga pagbabayad ng mga right-of-way budget na naapektuhan ng 100 bilyong pisong budget cut
ng DOTR noong 2025. Kaya nanawagan si Dizon sa Kongreso na pakinggan ang panawagan ang hinanghiling ng Pangulo na bigyang prioridad yung mga malalaking pampublikong infrastruktura tulad ng mga proyekto ng tren at hindi mabawasan ang mga pondo para rito. Samantala, Sandra, inanunsyo ni Dizon na wala na nga yung mga tindahan na inspeksyon niya kahapon sa bukana ng MRT3 at MRT Line 1 sa Maypasay. Tungkol naman, Sandra, dun sa supply ng beef cards na inireklamo ng maraming commuters, hinahanapan na raw ng solusyon ng DOTR at pribadong kumpanya na gumagawa nito para makapagpalabas na ng mga beef cards para sa mga commuters. Sandra? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay sa pamamaril ng isang guro sa Balabagan, Lanao del Sur. Ang suspect, estudyante niya. Sara, anong paliwanag ng suspect? Rafi, nagalit umano ang estudyante dahil nakatanggap siya ng bagsak na grado mula sa biktima, kaya hindi siya nakapag-enroll sa grade 12. Ayon sa pulisya, naglalakad ang biktima papasok ng paaralan nang barilin sa ulo noong isang linggo. Matapos ang krimen, nagtago umano ang sospek sa kanyang mga kamag-anak sa bayan ng Marugong. Sumuko siya sa tulong ng kapatid niyang pulis. Nasampahan na ng reklamong murder ang sospek. Hinigpitan na rin ang pagbabantay sa paaralan. Sinusubukan pang makuna ng pahayag ang pamilya ng guro at ang sospek. Sa Bacolod City, kinailangang putulin ang kanang kamay ng isang binatilyo matapos makuryente. Ayon sa kanyang nanay, kasama ng binatilyo ang dalawang iba pa na umakyat sa puno nang aksidente niyang mahawakan ang isang live wire. Sugatan din ang dalawa niyang kasama. Kinumpirma ng Negros Power na kanila ang linyang nahawakan ng bata. Pinutol na nila ang ilang sangang nakasagi sa live wire. Magbibigay ng tulong pinansyal ang power distributor sa kaanak ng mga nasugatan. Tiniyak naman ng mga taga-barangay na mahigpit nilang pagbabawalan ang mga bata na umakyat sa puno. Tuesday latest mga mare at pare. Samut-saring nominations ang nakuha ng mga pelikula ng GMA Pictures sa Filipino Academy of Movie Arts and Sciences of FAMAS. Isa na riyan ang multi-awarded film na Green Bones na may 10 nominations, kabilang ang Best Picture at Best Screenplay. May acting nominations din para kina Dennis Trillo, Ruru Madrid at Alessandra De Rossi. 5 nominations naman ang nakuha ng certified all-time box office hit na Hello Love Again ng GMA Pictures at Star Cinema. Best Actress nominee naman si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera at Best Supporting Actor si Will Ashley para sa pelikulang Balota. Nominado rin ang Balota sa Best Picture at Best Screenplay category. Best Actor nominee rin si Adamos ng Encantadia Chronicles Sangre, Kelvin Miranda para sa pelikulang Chances Are You and I. At Best Supporting Actor nominee naman si Sid Lucero para sa pelikulang Topak. Sa gitna ng makapal na hamog, huli kamang pagharurot ng isang bus hanggang sa sumalpok sa isang toll booth sa Russia. Sa lakas ng pagkabangga, tumagilid ng bus at nahulog mula sa mga bintana nito ang ilang mga pasahero. Sakay ng bus ang 48 pasahero at 2 driver. 39 ang sugatan sa insidente, kabilang ang 3 bata ayon sa local media. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng aksidente. Hinala ng mga pulis na katulog ang bus driver. Nabigo naman ang karelyebo niya na makontrol agad ang bus. Ito na ang mabibilis na balita sa bansa. Nasunog ang isang residential area sa Maypaho, Caloocan. 2 palapag na struktura ang nasunog at umabot sa ikalawang alarma ang sunog bago ideklarang under control pasado alas 6 ng umaga. Ilang residente ang lumikas at naghakot ng gamit dahil sa pagkalat ng apoy. Walang naitalang sugatan. Patuloy pa ang investigasyon ukol sa sanhi ng apoy. Nagkarambola ang 4 na sasakyan sa Osmeña Highway sa Maynila pasado alas 4 kaninang madaling araw. Sangkot sa insidente ang isang trailer truck, 2 6-wheeler at isang MPV. Batay sa investigasyon, tinatahak ng mga sasakyan ang northbound lane ng kalsada
nang mawalan umano ng preno ang trailer truck at sumalpok sa isang six-wheeler. Tumama naman ang six-wheeler sa isa pang truck at sa MPV. Isang babaeng sakay ng MPV ang isinugod sa ospital matapos magtamo ng sugat sa noo. Iniimbestigahan pa ang insidente. Nagpasaya ng Pinoys abroad si Cruz versus Cruz star Vina Morales sa GMA Pinoy TV Pistahan Parade and Festival. Dinaluhan niya ng mga Pilipinong game na lumahok sa mga palaro at jamming session with Vina. Mayroon ding parada, booths at cultural performances. Sunod namang aabangan si Vina sa Fiesta in America sa New Jersey sa August 17.